Okay, isipin niyo to. Paano kung bigla kang mananginip at sa panaginip mo may mensahe daw ang Diyos tungkol sa dalawang sikat na senador? Well, yan mismo yung pag-uusapan natin ngayon. May isang kakaibang dokumento kasing lumabas online at sinasabing isa raw itong banal na revelasyon. So paano ba nagsimula to lahat? Simple lang. Yung sumulat nito si Narciso Olalo, bago siya matulog, nagtanong lang naman siya. Gusto niya lang malaman, Lord, ano po bang mensahe niyo para kay Senator Soto? Ganun lang kasimple. At ang sagot sa kanya, isang panaginip. So, tara na, samahan niyo kong silipin tong napaka-weird at symbolic na journey na kinuwento niya. Okay, first part. Yung mensahe para sa senador. Ang mahalaga dito, hindi to nagsimula sa isang malaking event, no? Nagsimula lang to sa isang tahimik na hiling. Isang tanong lang talaga bago siya pumikit para matulog. At grabe, para ang bilis ng sagot. Kasi ilang sandali lang, nagsimula na yung panaginip. Una, nasa isang kwarto daw siya na puro nagalat na papel. Tapos, bigla na lang, boom, nasa loob na siya ng isang bahay. At alam niyo yung feeling na yon, malinaw daw sa isip niya, may kailangan siyang hanapin doon na sobrang importante. Dito na ngayon nagiging interesting kasi dito na papasok yung unang malaking problema, yung conflict sa panaginip niya. At ito yung tungkol sa mga itim na supot. So, imagine this. Pagbaba niya ng hagdan, na-shock siya. Kasi lahat ng gamit niya, yung mga gamit niya mismo, natatambakan ng mga itim na plastic bag. Ang dami daw. Siyempre, litong-lito siya. So, sinimulan niyang tanggalin yung mga supot isa-isa. Tapos, habang ginagawa niya yon, tinatanong niya sa sarili niya, sino naman kayang naglagay ng lahat ng to dito? At ayun na, bigla siyang nakarinig ng sagot. As in, diretsahan. Sila Soto. Yun daw yung narinig niya. So dito, naging malinaw na yung koneksyon. Yung mga itim na plastic bag, yung mga harang ay direktang inilink sa senador. At yung boses na yon, para sa kanya, boses ng Diyos. Okay, tuloy tayo. Habang nag-aalis siya ng mga supot, may nahawakan siyang isa na parang iba. Parang may gumagalaw sa loob. Tapos, nung sinubukan niyang hilahin, naramdaman niyang may humihila rin pabalik mula sa kabilang side. At dito na nagsimula yung parang weird na tug of war. Sa isang dulo, siya yung humihila. Sa kabila, sino sa tingin niyo? Si Senator Soto mismo raw. Pinag-aagawan nila yung plastic bag na yon na may kung anong buhay na nasa loob. So, dito na yung climax ng part na to, yung confrontation. Bigla na lang daw niyan binitawan at iba na to yung supot kay Soto. Tapos sumigaw siya ng, "Oh, para kagatin ka sa sarili mong gawa." Ang bigat, 'di ba? Punong-puno ng symbolism. Okay, di pa tapos yung panaginip. Punta naman tayo sa next part. Kasi tandaan nyo, may original siyang mission, 'di ba? Tingnan natin kung ano nangyari doon. So, naalala niya, ay oo nga pala, kailangan kong kunin yung mga power tools. Pero pagdating niya sa location, sa mismong huling step na yung aakyat na lang sana siya sa hagdan, nakita niyang sira, wasak yung hagdanan. Hinarang na naman siya. At sino daw yung mga sumira ng hagdan? Sila mismong mga senador na nasa isip niya. Sina Lacson at Soto. Parang may pattern na no? Paulit-ulit yung pagharang. Nakahanap daw siya ng ibang hagdanan, pero pagdating niya dun, nandoon din sila, nag-aabang. At yung mga tools na hinahanap niya, ano sa tingin nyo? Yep, tinambakan din ng mga itim na plastic bags. Kaya sa puntong to, sumuko na lang siya. Pero di pa rin tapos. Matapos niyang sumuko sa tools, nag-iba na naman ng eksena yung panaginip. Medyo random to. Ito na yung huling part bago siya magising at tungkol naman to sa isang sombrero. So naglalakad daw siya sa isang daan na parang tunnel. Tapos yung daan may baha. Paglabas niya sa dulo ng tunnel, may dalawang babae na sumalubong sa kanya. Parang hinihintay talaga siya. Tapos, out of nowhere, bigla na lang hinhablot ng mga babae yung suot niyang sombrero. Nagkaroon daw ng struggle. Medyo weird kasi kailangan pa niyang kunin pabalik yung sombrero niya mula sa sanga ng isang puno. Finally, nakuha niya pabalik yung sombrero niya. At pagkatapos nun, nagising na siya. Biglaan lang. Dito na natapos yung panaginip. Pero dito naman, magsisimula yung interpretasyon, yung mensahe. So, anong ibig sabihin ng lahat ng to?
Yung mga itim na supot, yung alimango, yung sirang hagdan. Well, para sa kanya, sa sumulat, malinaw ang sagot. Pagkakagising niya, sigurado siya. Hindi to basta-bastang panaginip. Isa raw itong direktang mensahe. Hindi niya to tinrato as just a weird dream, kundi bilang isang mensahe ng Diyos. Isang bagay na kailangan niyang i-share sa iba at syempre, bigyan ng interpretasyon. Pero ito yung aabangan ng lahat. Hindi niya agad sinabi kung ano ang ibig sabihin. Instead, iniwan niya tayong lahat na nakabitin. Nangako siya na ilalabas niya ang buong paliwanag sa isang specific na petsa. Enero 25, 2026. Kaya ito yung tanong na naiiwan sa atin. Isa lang ba tong sobrang weird na panaginip? O isang babalang nga ba talaga galing sa itaas? Ang pinaka-importante sigurong takeaway dito, bukod sa kwento, ay kung paano yung isang personal, spiritual na experience ay pwedeng maging isang political commentary. Pinapakita nito kung gaano kalakas ang isang kwento, lalo na pag sinabing galing sa Diyos, para maimpluwensyahan ang politika. At ngayon, lahat tayo, naghihintay na lang sa interpretasyon na ibibigay ng may akda.